Maligayang bagong taon sa bawat isa. Yung iba ay tumaas ang kaniyang mga kilay. Sabi, ilang na? Ano bang date ngayon tayo? 20, no? 20? O 19? O 19 na, hindi na Happy New Year. Nagkakamali po tayo kasi ang Chinese New Year ay 29. Kaya papalapit pa rin yung bagong taon. At alam natin, nabanggit na rin ng mga tumayo dito, iba't iba ang pamamaraan ng bawat tao sa pagsalubong ng bagong taon. Amen ba? Iba? Amen. Merong mga bumabase sa kanilang tinatawag na costume o tradisyon. Uulitin ko, sino dito ang sumasalubong na batay sa kanilang tradisyon o yung mga pamahiin na kinamulatan natin ng ating paglaki? Ang isa sa mga tinatawag na tradisyon natin, ang kapag bagong taon, dapat bago ang suot. Tama ba? Bago! Naalala ko tuloy yung may alagang parot. Sabi nung tiningnan niya, tinatawag na pagpasok ng kanyang amo, ang sabi ng parot, bagong ribbon! Bagong ribbon! Sino kaya dito nagpa-ribbon nung New Year? Ha? O yan, tinitingnan yung katabi. Tapos yung tiningnan niya, tinatawag na bandang ibaba, sabi ng parot sa kanya, alaga niya parot, bagong sapatos! Bagong sapatos! Tapos nung tinignan sa bandang gitna, may suot ng bagong relo, bagong relo, bagong relo. At nung umarap na yung amo niya doon sa kanyang alagang parot, ang sabi ng kanyang alagang parot, lumang tao, lumang tao. Nakikita niyo na outwardly, sumusuot sila, alam niyo ba, kapag halimbawa ikaw ay nagsusuot ng kulay pula, pag pula, it means na tinatawag na meron ka raw babibes ka raw ng positive sa iyong kalusugan. May malusog at malakas na pangangatawan kang sa bagong taon. At kapag dilaw naman ay sinasabi na ito ay sumisimbolo sa tinatawag na kayamanan at masayang buhay. Kung bakit ginagawa ng nakararami yon, gusto ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Say amen. Ang tanong, epektibo ba? Hindi. Sabi nga ng parot, lumang tao, ganun pa rin. At ang pangalawa, they are based on their costume. Pag sinabi mong costume, yun yung kinaugulian o yung maraming tao ang gumagawa nito. At isa sa mga costume nila ay gumawa ng New Year's resolution. Say amen. Sinong dito ang gumawa ng New Year's resolution? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Diba? Resolution, it means that coming from the root word ng verb, solution, to find a solution to a problem. Gusto mong tinatawag na magkaroon ng pagbabago sa mga mali mong ginagawa at itong itatama. Tama ba? Sino dito naging resolution dito ang pagpapayat? Yan ang number 1. Nagluloko ang kami ni Timarian doon sa likod. Sabi namin, Timarian, sumisikip na yung damit mo, no? Huwag kang mag-alala, ako din. Tinan nyo yung katabi. Huwag nang tumingin. Masama nang tingin ng katabi. Huwag ka nang tumingin sa akin. Tapos, ang yan ang number. At alam nyo ba, yung mga nagpapayat, pag 0.0, sino dito, pag nagpapayat, may sariling timbangan. Tama ba? Ako may sarili akong timbangan. Pag tinitingnan ko yung timbang ko, alam nyo ba, natutuwa kami kahit 0.05 na yung aming nalos sa weight. 0.05, yes! At ano po ba? New Year's resolution. Ang aking New Year's resolution, ngayon ako ay may ipon challenge. Sino may mga ipon challenge? Amen, di ba? Ipon challenge. Ang unang-una mong gagawin, burahin ang app ng Lazada ng Shopee. Bakit? Naiipon sa Lazada at Shopee. At alam nyo ba, sabi ni Pastor Jeff, sorry to say and sad to say, pagdating ng 30 days, 80% hanggang 88%, 80% to 88%, ayon sa tinatawag na survey, lumalagpak, bumabalik ulit sa dati. Survey po yan. At pagkatapos ng taon, only 9% ang nakaka-accomplish ng resolution.
Tanong ko, epektibo ba? Hello? Epektibo ba? Kaya tanong sinabi sa atin, sa Romans 12 verse 2, ayan ang ating topic, a new mind for a new year. Sa Romans 12 verse 2, do not conform on the pattern on this world. Yun yung pattern ng world eh. Based on the custom, based on the tradition, but sinabi doon, but renew your mind. But transform to renew your mind. Sa iba dong translation, but progressively change by discerning what is good and pleasing unto God. Ito po ang ating konteksto ngayon. Romans 12 verse 2. Tayo po ang lahat ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Tunay ngang pinagpala kami, O Diyos, sa araw na ito. Espesyal ang araw na ito para sa iyo, Panginoon. At gayon din kami, espesyal sa amin ang araw ito. Ito ang araw na kung saan sasambahin ka namin, ibabalik namin ang pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Tunay ngang sasabihin namin mabuti ang aming Diyos kailanpaman. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat, Panginoon, kailanman ay hindi ka nagkulang. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Bawat oras, Panginoon, ng aming buhay. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ito ay iyong salita, Panginoon. Itago mo ang iyong lingkod. Ikaw ang mahayag, ikaw ang makilala, Panginoon. Makikinig kami iyong bayan. Kami, Panginoong Yesus, ay iyong anak. Hindi lamang kami sa tinapay na bubuhay, Panginoon, maging higit, Panginoong Yesus, sa iyong salita, na siyang magiging gabay namin, Panginoon, na siyang, Panginoon, magbibigay sa amin ng tagumpay kung paano kami umuhay sa mundong ito, na siyang magiging katatagan at kalakasan namin, Panginoon, na siyang magiging pananggalang namin sa anumang gawa ng kaaway, Panginoong Yesus. Maraming salamat. Itago mo ang iyong lingkod. Ikaw ang mahayag. Langisan mo ang iyong bibig, langisan mo, Panginoon Yesus, ang aking bibig. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang madakila, Panginoon. Anumang pagkilos ng kaaway ay aming sinasansala sa pangalan ni Yesus. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Maging malaya ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, salamat sa kahabagan, sa banal mong dugo. Nagiging malaya kami sa pagsamba dahil kay Kristo, Panginoon. Luwalhati kailanpaman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dalawang pamamaraan, sinabi ng Panginoon at pinaalala sa atin that do not conform. Huwag yung pamamaraan ng mundong ito. Rather, ang hanapin natin ang pamamaraan ng Diyos. Say Amen. Dahil ang pamamaraan ng Diyos, siya kung maaasahan. Ang pamamaraan ng Diyos kailanman ay hindi nambobola. Ang pamamaraan ng Diyos hindi kailanman siya nagsisinungaling. Masasandalan at ang pamamaraan ng Diyos ay tumpak at tiyak sa ating mga buhay. Say Amen. Totoo, yung pagnanais mo ng pagbabago sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nais din yan ng Panginoon. Amen? Dahil yung mga magulang naganasan na mabuti para sa kanilang mga anak. Say Amen. At ganoon ang pagnanais ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagbabago patungkol sa ating tinatawag na pinansyal, patungkol sa ating tinatawag na trabaho, patungkol sa ating mga tinatawag na mga pangarap, patungkol iyan sa ating kalusugan. Lahat ng aspeto ng buhay mo concern si Lord. Say Amen. Dalawang mandato na ang binigay sa atin. One is the mandate of God. The two, ano yung pamagat? Delight yourself in the Lord. And the three, you want a great change, then have a new mind. A new mind for a new year. Say Amen. At makikita natin na dalawa ang kaisipan dito, dalawa ang pamamaraan, at doon din sa ating pag-aaralan, pakiclick po. Dalawa rin ang mindset. Anong sinabi sa Colossians 3 verse 2? Sabihin na nga natin, set your mind on things above, not on earthly things. Nakikita niyo na dalawa ang mindset, isang mindset patungkol sa heaven, which is the Lord. Mindset on the Lord. And the last is a mindset on
earthly things. Dalawa, tingnan nga natin, baka itong aking kaisipan ay ganito at nakikita natin na bakit hindi nagbabago ang aking buhay. Dalawang mindset rin ng ating tutuklasin, pakiclick po, is about the Abraham and Lot separate. Sa Genesis 13, buksan po natin yung Genesis 13. Natin na pinagpala ng Diyos si Abraham, amen? At kasama ni Abraham ang kanyang pamangkin na sino? Si Lot. O, buksan natin. Nung si Abraham ay pinagpala, verse 5, 13 verse 5, short na lang natin, si Lot na kasama ni Abraham ay may sarili ng pamilya at alipin. Marami rin siyang mga tupa, kambing at baka. Kaya hindi na sila kasya ni Abraham sa lugar na pinagpapasulan nila. Sa sobrang dami ng alaga nila, hindi na sila pwedeng tumira na magkasama sa isang lugar. Nakita nyo? Hindi lahat pala ng blessing ay tinatawag na nagkakaroon ng kasiyahan. Pag sobrang blessing, nagkakaroon ng problema. Nagkaroon ng problema na. Hindi na nala sila kasya sa sobrang dami ng kanilang kaway. At bababa ka doon, anong nangyayari? Problema? 7, nag-aaway-away na ang mga shepherd ni Lot at ni Abraham. Nung time yan, nakatira pa sa lupain mga at Perizite. 8, tapos sabi ni Abraham kay Lot, mag-anak tayo. Huwag sana tayong mag-away. Hindi dapat mag-away ang mga tauhan na 19. 9, malawak naman ang lugar nito. Sige, mamili ka. Kung sa kanan mo pipiliin, ako sa kaliwa. At kung ako ay sa kaliwa mo pipiliin, ako ay sa kanan. Sa verse 10, tiningnan ni Lot ang paligid at nakita niyang maraming tubig sa buong Jordan Valley hanggang sa Sor, kay gaya ng garden ni Lord o lupain ni Egypt. Nangyari ito bago wasakin ni Lord ang Sodoma at Gomorrah. Tiningnan ko, kasi sinabi ni Abraham, kung sa kanan, doon ka. Kung sa kaliwa, doon ako. Tanong, wala naman sinabi sa kanan doon eh. Sinerch ko muna, sa silangan ng Sor. Ibig sabihin, ang silangan, tinanong ko sa asawa ko, ano ba ang silangan? Saan? Banda sa? Tingnan nyo, hindi nyo rin alam. O sige, saan? Talaga ba? O, tingnan mo, baka tayo mag-away din. Sa kanan, which is right. Palakpakan naman natin yun, sa kanan. And the west is kaliwa. Pinili ni Lot yung kanang bahagi. Nagningning ang mata ni Lot. Wow. Dahil yung kanang bahagi, sinabi doon sa konteksto, ang topografiya, patag. Maraming tubig. Ano business sila? Ang business sila ay pastol. Ang pastol kailangan ng maraming tubig. Kailangan ng maraming damo. Kapag may tubig, mayroong mga damo. Wow! Ang sabi ni Lot sa kanyang sarili, good yan sa business ko. Good yan sa business ko. At hindi lamang yon, yung katabi ng Jordan Valley, katabi ay, anong syudad? Sodomo at Gomorrah. Pag ikaw ba ipipili sa real estate, anong pipiliin mo? Very accessible, tama ba? Ang una ako ay nasa real estate, sasabihin ko, malapit po yan sa eskwelahan. Malapit po yan sa palengke. Malapit po yan sa hospital. At very accessible ang area na yan. It is very accessible. It is good to my family. Ang ganda to sa pamilya ko. Di kami mahihirapan. At number 3, tinanin niya, may personal desire siya. Kung marami na akong kawan, mayaman na ako, it is good for my personal desire, good for my future. Tanong ko sa inyo, masama ba ang desire ni Lot? Hindi. Pero ano ang kulang kay Lot? The pattern of this world nakatingin sa 3 P. Position, possession, at people.
Ang aking pag-asa ay sa possession, sa position, at people. Ang aking pag-asa ay sa business, sa pamilya, sa future. Pag natupad na ito, kagaganito, magiging masaya na ako. Ang tanong, tama ba motibo ni Lot? Mali. Mali ang kanyang pagtungtong ng pag-asa. Pag marami na akong pera, magiging masaya na ako. Mali. Pag natupad ko na, ako ay nagkaroon ng tinatawag na flight stewardess. Kapag ako ay naging doktor na, buo na ang buhay ko. Tama, mali? Mali. This is the pattern of this world. Tinutuntong ang pag-asa sa mundong ito. Anong nangyari? We know that Lot and his family, nag-captive siya sa Genesis 14 and Genesis 19, sinunog ang Sodoma at Gomorrah. Kung ang pag-asa mo sa mundong ito, uulitin ko, magiging miserable ang buhay mo. Even na makuha mo ang position, and even the favor of people, you will be miserable in your life. Say amen. Anong pinili ni Abraham ang gawing? Kaliwa, which is Canaan. Pakiclick nga, topography. Topography is a physical appearance of places. Ang pinili ni Abraham ay kaliwa. Anong nakikita nyo? Buntok. Ang ano niya ay pagpapasol, tiningnan ko ang pinakamataas na height ng bundok ng Canaan is 610 meters, which is 1,000 floor ang height. Sino dito ang nakakita na ng mga tinatawag na, nakaakyat na ng mga tinatawag na mga 100 floor? Sino na sa pinakamataas na ano? Sino yung dito nagkondo? Nung nakita mo, grabe taas. Yung yung napunta kay Lot, yung kanyang mga tupa, doon manginginain. Tanong ko ulit, mahirap? Sige, sagutin natin, mahirap? Ang pamamaraan ni Abraham ay pamamaraan ng Diyos. Say amen. Pagsunod sa utos, nahihirapan? Yung totoo. Yes, it will be uncomfort to you. Say amen. Tandaan mo, ang pattern mo ay pattern ng mundo, nang galing ka doon. Mahihirapan ka, mahirap. Pero anong pinili ni Abraham? Pamamaraan ng Diyos. Tanong ko ulit, may mga problema ba na encounter? Yes. In wilderness, sa gubat maraming mga ano? Lobo, coyote. Pwede bang sagpangin ang tinatawag na mga ano? Pwede. At isa pang namanga ako doon, sa Deuteronomy 11 verse 11. The land you are entering to possess is a land of mountains and valley. Yun ang ating pinag-usapan. Watered by rain from the sky. Watered by rain from the sky. O ikaw yung magsasaka, umaasa ka sa irigasyon? Hindi. Umaasa ka sa tinatawag na patubig? Hindi. Yung mga sino dito nagsasaka? Kaya tinawag na sahod ulan yan dahil umaasa saan? Ulan. Ang kanilang means ng tubig ay sahod, ulan. Uulitin ko ulit. May challenges ba? May struggle ba? Yes, meron. Pero saan tinungtong ni Abraham ang kanyang pag-asa? Saan? Tanong ko ulit, may challenge ba sa iyo? May problema ba sa pamilya mo? Say amen. May problema ba sa mga tinatawag na negosyo nyo? Say amen. But Abraham centered his life to the Lord that my God is in my business. Pakiclick. That my God is in my family. That my God is in my personal desire. That my God is in my future. Say amen. At kung ang pag-asa mo sa Panginoon, this name make
Jesus be the center of your life. Make Jesus be the center of this year. Isentro natin ang ating buhay sa Diyos. Say amen. Itungtong natin ang ating pag-asa sa Panginoon. Say amen. Make Jesus the center of your life. Na, sino dito nakikinig ng online? Say amen. Sinabi ni Bishop, given ang problema, given ang mga tinatawag na mga struggle at challenges. Pero magiging madali at magaan mong harapin dahil kasama mo ang Diyos. Saan ang pag-asa mo? Sinong kasama mo? Ang Diyos. Kung ang ating pananalig at pananampalataya nasa Panginoon. Sinabi sa Deuteronomy 11, namnamin niyo yung salita ng Panginoon. That this is the land that the Lord watches us. That God care for us. Ito yung land, ito yung taon na kung saan si Lord concerned sa buhay mo. Hindi lang siya concerned sa finances mo, sa lahat ng aspeto mo. Sinabi pa doon that the Lord watches over you continually. Sa ibang translation, from beginning to the end of fear. Palakpak naman sa Panginoon. Palakpakan natin. Diba? Ang sarap ng pangako ng Diyos. Say amen. That I will watch you from beginning to the end of the year and I will care for you. I will love you. Say amen. Habang ko yung awitin, bawat oras, iba? Sa bawat oras, iba? Bawat sandali, hindi mo kami pinababayan, hindi mo kami iniwan. Nung nagde-devotion po ako kanina, kasi ako ay kumakanta rin sa Panginoon, ang kinanta ko yung magpakailanman. Iniibuban, worship, magpakailanman, ika'y mamahalin. Nung inaawit ko yung kantang yun, nahihirapan akong awitin. Bakit? May mga pagkakataon, ang pagmamahal ko sa Diyos, malamig. Ang inamin ko, may mga pagkakataon malamig ang pag-ibig. May mga pagkakataon nalilimutan ko ang Diyos. Say amen. Ako'y prangka. Oo, nalilimutan ko siya. Minsan nananangan ako sa sarili kong karunungan. Pero nung binago ko yung lyrics, magpakailanman kami mamahalin. Dahil sa lahat ng oras ng buhay mo, kahit humina ka man, kahit mananlamig ka man, kahit manalimutan mo ang Diyos, mahal at mahal tayo ng Panginoon. Say amen. Palakpak sa Panginoon. Anong pag-aalala natin? Mismo ang Diyos, kung sinasabi mong siya ang pag-asa mo, I will watch over you from beginning to the end of this year. Napakasarap ng pangako. At hindi lamang gagawin ng pangako. Ano pang pangako ng Panginoon? Sa sa Deuteronomy 11 verse 14. Sige, pakiclick po. That I will provide, sinabi doon, rain for lands in season, in early and the latter. Yun ang sinabi. And I will provide grass in the fields. Ipro-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. At napakaganda sa dulo. And be satisfied. Hindi lamang provision ang binigay ng Panginoon, and you will enjoy. Sa ibang translation, and you will be full. Lubos-lubos mong mararanasan ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Say amen. Then, make Jesus the center of your world, of this year, of your life. Dahil kapag ginawa natin sentro, pakiclick nga po ulit. Pag tayo ay mas lalo nating pinahalagahan ang ating Panginoon, tanong ko ulit, magiging more ba ang peace ng ating buhay ang taon ito? Say amen. Amen. Magiging more provision ba ang ating makukuha? Say amen. Amen.
author ng lahat. Ang hirap sa tao, ang mahirap sa ilan, hinahanap ang sources, ang resources, pero siya, si Jesus, ang source ng lahat ng bagay. Say amen. Hinahanap ang kaligayahan sa iba, pero ang Diyos ang siyang author ng kaligayahan at ng kapayapaan. Say amen. Then, more of Jesus in this year, 2025. At higit sa lahat, we must magnify the Lord. Palakihin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sinabi ni Pastor Jeff, dito na nakinig ako, sinabi niya yung istorya kay Joseph. Sino nakinig nun? Diba, no? Sinong paborito ang istorya ni Joseph? Totoo lang, kahit ilang beses kong buklatin at basahin, natulo-hulo ako. Sino tumulo na luha? Kasi kapag halimbawa binabasa mo yung istorya, ina-adapt mo yung sitwasyon na ikaw yun, di ba? No? Grabe, no? Una pala, di ba? Yung, sino dito nakakaalam? Sinabi rin ni Pastor Jeff, distraction. Na-distract si Joseph, no? Dahil inakit siya ng asawa ni Potiphar. Tama ba? Sabi ko sa loob ko, kung ako kaya nandun sa harapan ng asawa ni Potiphar, ano kayang gagawin ko? Di ba? Kung titingnan mo, ang mga Egyptian, talbog si Marian Rivera. Sino dito paborito si Marian Rivera? Alam mo, gusto ko si Marian Rivera, ba? Yung katawan, di ba, napakaganda. Tapos, malalasot latas, haharap sa'yo. Sabi ko nga sa misis ko, sabi doon, set your mind on things above. Ano kayo? Siguro nung tinignan ni Joseph, nakatingin siya sa Di ba? Sino dito ang mga katwiran lagi? Di naman masama, tinignan lang naman. Kasi kapag tinitigan niya, tiyak paano? Mako-coach siya. But he magnified the Lord over sa tukso. Maraming tukso tayong mararanasan, say amen. May encounter, but when you magnify the Lord, ma-overcome mo, say amen. Hindi lang yun, tinignan ko yung problema niya, grabe yung discouragement. Napakasakit, lalong-lalo na kapag halimbawang kapamilya mo, dugo ng iyong dugo, pinag-isipan ka ng masama. Grabe yung discouragement, hindi lang gumawa ka ng mabuti, napalamoy, ganito, nakulong. Grabe, no? Pero ang tanong ko, maaaring na-discourage si Joseph, pero hindi na nanatiling discouraged sa buhay. Say amen. He magnified the Lord over his discouragement. And hindi lang discouragement, disappointed. Yung mga pangako, hindi, naalala ko lang, sabi ng asawa ko, yan na naman, mga pangako ng mga tinatawag ng mga kandidato. Kung ako ang iboboto nyo, sa ang gagawin kayo nito? Di ba? Yung mga pangako ng mga asawa, di ba? Kung ako'y mamahalin mo, ibibigay ko sa iyo ang tinatawag na buwan at bituin. Pero minsan mga pangako niya, nakadi-disappoint ka. Pero hindi na-disappoint si Joseph. He magnified the Lord over his disappointment and he not feel defeat because he magnified the Lord over his defeatness. Naging mananagumpay siya nung pinalaki niya ang Panginoon sa buhay niya. Palakihin mo ang Panginoon sa buhay. Yung ginagawa niya, i-magnify mo yung word ni Lord. Kasi ang mandato ng Panginoon, which is Deuteronomy 11 verse 13, yung sinabi ni Pastor, we shall love the Lord and serve Him. Obey His command. Mahirap, may struggle this man, pero make sure you make Jesus be the center of your life. Pangalawang bagay ay MI, mind po tayo, acronym, mahilig po ako mag-acronym. Ay, sinabi o ni David sa Psalm 90 verse 12, kung gusto natin ng pagbabago, sabi niya, teach me, O Lord, to be wise the time we use. Turuan mo akong maging matalino sa mga araw at panahon na ibinigay mo sa akin. At sinabi rin sa Ephesians 15 verse 5, that we must, tinatawag na, use sinabi doon sa 15 verse 5 verse 15 then 16 na maging matalino tayo sa paghawak ng ating mga oras. Kahit man ho yung mga entrepreneur,
Sinabi doon, ang magiging success ay yung mga taong nag-i-invest. Pero ang nais ko pong sabihin dito, that the time is gold. New Year, tama ba? Say amen. Ilang New Year na ang nakalipas sa buhay mo? Hindi mo ba na aalala? Ako, 44 years na ang New Year ang nakalipas sa buhay ko. Ilan ang years? Ilang taon? Ilang taon ka na? Ha? 16. Ilang nakalipas na year na? 16 years na. Nung ako'y pumunta sa tinatawag na, na Mercury, may narinig ako mga boses. Sabi niya, nung mga panahon noon, nagkukuha pa lang tayo ng mga gagamba. Ngayon yung mga lupa na yun, subdivision na. Nung nakita ko mga tinatawag ng mga senior citizen. Lumilipas ang panahon. Say amen? At kapag lumipas ang panahon, tanungin natin ang ating mga sarili. Naging makabuluhan ba ang panahon na lumipas sa akin? Say amen. Ba't yung iba hindi nagsalita? Say amen. Then, invest your time wisely. Gusto mo ng pagbabago? Hayaan mo yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon, i-invest mo ito. Pag sinabing investment, isinuok mo yung pera mo to gain profit. To gain gain. Dapat yung oras mo maging kapaki-pakinabang. Say amen ng malakas. Yung isang araw ho, nakita ko si Sab, kapitbahay ko po yung si Sab. Dala-dala ho yung motor na luma. Sabi ko, Sab, sira motor mo? Ha? Ano yun? Tupak? O, meron ho kayo minsan yan, tupak. Dahil, sabi ko nga sa asawa ko, si Luke ay may six-pack, pero ako, mas malaki ang akin, Dabiana. Malaki. At meron akong mga kabataan, nung kami nasa equipping for release, may trabaho, pero merong kumikitang sideline. Say amen. Yung mga nag-sideline, say amen ng malakas. Amen. Diba? May mga kababaihan tayo mga kananaya, may trabaho, pero may sideline. Ang tanong ko ulit, nilalaan ba ang oras sa kapaki-pakinabang? Say amen. Learn new skill. Mag-equip tayo. At higit sa lahat, huwag nating kaliliman, we must invest in eternally o eternal investment. Ang pinakamagandang investment ay hindi investment sa mundong ito. Say amen. Sino nakabalita yun sa Los Angeles, California wildfire? Grabe. Alam nyo, prestige yung lugar na yon. Napakamahal ng lugar na yon. Pero tinupok ng apoy. Isa lang natutunan ko doon. Merong pangyayari doon na kung saan nagkakagulo sila dahil kabila ang apoy. Isa lang ang pangalan na tinawag nila. Ang sabi nila, Oh my Lord. Habang nag-drive sila, may apoy, Oh my God. Dahil alam nila, isang pangalan lang ang makapagliligtas sa kanila. Walang iba kundi ang... Then, huwag nating i-invest sa mundong ito. Nakita natin, tutupok, nawawala, nananakaw, nagiging kalawang. I-invest natin higit eternally. Yung ating pakikinig ng tinatawag ng salita ng Diyos, i-invest natin yan. Di ba na-equip tayo? Di ba napapagpala tayo? Yung ating tinawag na pagbibigay sa tinatawag ng ikapo, pagtulong sa proyekto, invest natin yan. Yung ating tinatawag na paglilingkod, invest natin ang ating mga talento at lakas. Dahil pagdating ng araw sa kahatulan sa Panginoon, hindi tatanungin ng Panginoon, ano na ba ang naging investment mo? Naku, nakapag-invest ako ng tinatawag na napakadaming lupain. 36 hectares. Wow. Ano na ba ang investment mo? Hindi, nakapag-invest ako ng tinatawag na aking naman, ang tinatawag na laman ng bahay ko is $5 million. Wow. Hindi, nakapag-ano ko ng mga Rolls-Royce, ang tinatawag na mga Porsche, Formula 1 car. Pero anong titingnan ng Panginoon? Kung paano tayo namuhay sa mundong ito.
na nakalulugod sa kanyang harapan. Invest your life eternally. Invest in profitable pakinabang. Say amen, mga kabataan. Natuwa ako sa Panginoon at ang anak ko po ay tumutugtog. Yung kulay green po, anak ko po yan. Kasi kami man, mga magulang kami, sumusuporta kami sa anak namin. Sabi ng isang araw, Pa, gusto kong tinatawag na matuto ng ukulele. Bumili ako ng ukulele. Pero kapag halimbawang hindi ginagamit, nalulungkot kami. Pa, gusto kong bumili ng tinatawag na na keyboard. Bumili ako ng keyboard. Sa katunayang nakatenga, tumutugtog lang ilanggam. Di ba nalulungkot ka? Kung yung binigay ng tinatawag mo, hindi ginamit, say amen? Nalulungkot ka talaga. At tayo mga magulang, di ba? Kapag halimbawa yung, sino dito yung mga magulang, say amen? Di ba kapag halimbawa yung anak mo kinder, tapos sumali sa sayaw, galak na galak yung puso mo. Dahil yung anak mo ay sumasayaw. How much more kung ginagawa natin to sa harapan ng ating Panginoon? Then invest our life eternally. Ang lahat ng bagay na nasa atin, nanggaling lahat yan sa Panginoon. Say amen. Then, pangatlong bagay. And, ano ang nais ng Panginoon para tayo magkaroon ng pagbabago? Nurture love. And, sabi nga natin, nurture. Bakit love? Love can make us changes. Say amen. Sino dito nabago sa pag-ibig ng Panginoon? Ako po nabago sa pag-ibig ng Panginoon. And life with full of love can create happiness. Lahat ng mga in love sa Panginoon, say amen. Kahit na may problema, magpupuri sa Panginoon, say amen. Yun ang unang utos, diba? Love your God and love others. Huwag lang mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Kapag minahal natin ang ating kapwa, magiging masaya tayo. Say amen. Sinong gusto nito ang maging masaya ang kanyang taon, masayang pagsasama ng asawa? Say amen. Kaya mga asawang lalaki, say amen ng malakas. Ano sinabi doon sa Ephesians 4 verse 2 to 3? Be always humble. Dahil nai-stress tayo kapag nag-aaway ang mag-asawa. Say amen. Kaya kapag nag-aaway, hindi kakulangan ang magparaya. Say amen mga lalaki. Sinabi doon, and be gentle. Kung minsan may mga pagkakataon na taas ang boses sa mga babae, say amen. At hindi lang nataas ang boses, parang Armalite. Anong gagawin natin? Kapag sinalpok ko ito ng ganitong salita, ang mangyayari magkakaaway-away kami, hindi niya ako papansinin. Pag hindi niya ako pinansin, ang mangyayari, hindi niya ako paplantsahan. Pag hindi niya ako pinalantsahan, hindi niya ako paglalabahan. Tiyak, hindi niya ako paglulutuan at sasabihin, patutulog na lang ako, ay, maingay ba? Then, maging mahinal. Mga lalaki, be gentle. Say amen. Kasi po, lalaki po yung nakatayo dito. Baka kayo tumayo, babae naman. And be patient. Sinabi doon, be patient. Bear one another. Be patient. Bear one another in love. And make every effort to keep unity of the Spirit through the band of peace. Sino dito minsan naiinis sa kapitbahay niya? Say amen. Hindi ba na-experience yun na, alam mo, gustong-gustong kong pompyangin na nga yung kapitbahay ko. Bakit? Wala nang ginawa kundi, lagi na lang kundi lagyan ng usapan, kundi sirain. Masasakit. Alam niyo, pagpasok pa lang ng taon, na-challenge na po ako kung paano harapin ang mga ganong sitwasyon. Kaya, pag tumatayo ka dito, ikaw ang naunang sasalangin talaga. Say amen. Kahit na malapit ko sa akin, kumpare, nagkaroon din kami na hindi pagkakaintindihan. Pero ulitin ko ulit, sa pakikipagtalo,
may panalo? Sige nga natin, pakikipag. Walang panalo sa pakikipag. Sinabi doon, make every effort. Kung ang iyong kapitbahay gusto mong pumapiyapungin, hayaan mong itikom na lang ang iyong bibig at itikom ang kamay at maging nasa ng puso natin, huwag magdagdag ng mga kaaway. Kasi kapag nanalangin, pinalalambot ng Diyos ang matigas na puso. Say amen. Yung asawa ko, ayaw nang magbago. Totoo, hindi mo kayang baguhin. Walang sino dito ang kayang mapagbago ng tao. Ako, hindi ko kaya. Si Bishop, hindi niya kaya. Ang Diyos lamang ang may kakayahan magpapagbago sa tao. Say amen. Then, baguhin mo yung approach mo. Tinuturuan tayo, be humble, be gentle, be patient, bear one another. Hindi ko na kayang tiisin. Then, make every effort. Mag-effort ka. Bakit? Through the bond of peace. Para meron ka pa, napakasarap. Kapag lalabas ka ng bahay, di ba? Napakasarap yung bang naglalakad ka, nakangiti ka, di ba? Kahit na, nakangiti. Pero napakahirap naman, naglalakad ka, anong nangyari? Ang leeg mo ay nakaganito. Naka-stiff neck, di ba? Mahirap. Meron dito, halimbawa may kaaway, dumadaan pa sa kabilang kalye. Anong nangyari? Umiikot pa para ayaw lang makita yung tinatawag na kaaway. Say amen. Ang dami nang ninakaw sa atin ni Satanas. Hayaan mo yung pamamaraan ng Diyos. Yun ang ating maging lovable tayo. Mag-isip tayo ng tinatawag na pag-ibig. Pagkat love conquers. Sa mga nagmamahal, say amen. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo titingnan ang kanyang pagkakamali. Say amen. Dahil umiibig ka sa kanya, maging ang pagkakamali, hindi mo naman sinasabing kinukonsinti. Ang pagdidisiplina ay pagmamahal din. Yung nga lang, hayaan mong magkaroon ng kasiyahan, kagalakan at kapayapaan ng buhay mo. Say amen. Hindi kayang tumbasan ng pera yan. Masarap. Higitan pa. Kaya anong panalangin ni Pablo? Sabi ni Pablo, Panginoon, dagdagan mo ang aming pag-ibig sa aming kapwa sa bawat isa. Lalo mong pasaganain, sabi din, grow and overflow. Pakiclick po. Sa 1 Thessalonians 3, verse 12. Yan ang panalangin ni Pablo. And the last na po tayo, kung gusto natin ng pagbabago, sino dito ang nag-declutter? Say amen. We must declutter. Declutter is removing unnecessary things. Removing that are not needed and unpleasant. Bakit ka nagde-declutter? Sino nagde-declutter ng gamit dito sa amen? Sino ba yun dito yung cabinet niya? Sikip-sikip na. Anong nangyari sa halip na isang tiklop? Tatlong tiklop. Di ba pag masikip at magulo, tanong ko sa inyo, ano ang mood nyo? Hindi maganda, ano? Di ba, ano? Kailangan mo mag-declutter. Hindi na pakinabang yung gamit mo, ang kailangan mo, i-let go na, hayaan na natin. Yung minsan, iba ay nilalagay na lang sa basurahan at yung mga nakikinabang ay tinatawag ng mga basurero o kaya ibigay doon sa mga nangangailangan. I-let go na. Because decluttering is to free from over-possessive. Pinapalaya tayo ng Diyos sa sobrang attachment sa mundong ito. Say amen. Pinagmamalaki pa ng ilan, ano yung damit mo? Alam mo yung damit ko, suot pa yan ng lola ko. Hello? Di ba kapag halimbawang masyado ng maraming gamit, maraming ipis, maraming daga, at kapag may daga, minsan may ano.
kahit man tayo, matuto tayo mag-declutter sa ating isipan. Say amen. Dahil si Satan, nananaan dyan, may mga unnecessary tayong ginagawa, unpleasant tayong ginagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Anong sinabi doon sa 1 Thessalonians 5:22? Get rid, reject any kind of evil. Sa pangalawa, sinabi doon sa 1 John 5:21, keep away, napakaganda nito. Keep away from anything that might take God's place in your heart. Sige nga, tingnan nga natin. Magsandali muna tayong, mayroon pa tayong mga ilang minuto. Sandali nating isipin. Ano yung mga unnecessary things na hindi nakalulugod sa Panginoon at nakakaapekto sa buhay ko kung bakit hindi ko matanggap yung naisin ko? Gusto mong magpapayat? Say amen. Sabi daw alam mo yung nagpapayat, sino dito merong yung may app na yung calories binibilang? Ako meron ako, ayan ho. Meron akong tinatawag na yung tinatawag na health watch yata, watch health. Alam mo, pag naka 300 calories ka, tuwan-tuwa, 300 calories na ako. Isang oras akong nag-exercise. Pagdating mo dun sa bahay mo, sige, bigyan nyo ako ng half lang ang kinakain ko. Half kaldero. Bawasan. Tikla. Nito nga hong tinatawag na kasi kapag sinabi mong decluttering your mind, you must have discipline. Say amen. Alam nyo talaga, ang tindi ng tukso ni Satan. Coming from December 31 hanggang last 3 days, inuubo po ako. At sinabi ni Tirechi, wala po ako dun sa preaching. Sabi sa akin ng unang week ni Tirechi, ikaw ang preacher. Inuubo ako, sabi ko, meron pa naman kaming Graham, meron pa naman kaming tinatawag na leche plan, may ubi pa kami. Sabi ko, hindi ko matitikman. Kasi hindi ka pwede, pag ikaw ay tumayo, hanggat maaari, hindi ka, inubo. At kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili. Say amen. Kasi dito preparation. Preparation to mental, to spiritual, and physical. Say amen. Diba, pag halimbawa pupunta ka sa samba, ano sabi ng Panginoon sa iyo? Maglinis ka ng iyong damit. At huwag kang makikipag tinatawag na siping. Kasi you prepare physically. Tama ba ako? Physically, mentally, emotionally. At hindi ko matitikman ang Graham ng ube at leche plan. Yung misis ko naman, pag tumikim naman talaga sabi namin, with emotion pa eh. Ay ko, hindi ako maano ng iyong tukso. Hindi ako tumikim ng because it is unnecessary to me. Sino mataas dito ang tinatawag na sugar? Say amen. Say amen. Walang sugar? Untas ang sugar, ano nangyari? Soft drinks ang soft drinks. Ipagpapray ko naman sa Panginoon, ililinisin naman niya ni Lord. Get rid, bawasan. Hindi ko sinabi na kaya ang mag-enjoy. Gusto naman ni Lord. Pero kung magsasuffer naman ang katawan mo, banal naman ang templo ang katawan, then get rid. Mga old habits. Ganito tayo, Kapag tayo, halimbawa, isinusuko ko sa Panginoon ang aking buhay. Pero Lord, wag ito. Kasi dito ako nasisiyahan. Meron dito may mga old habits, Kasi mahirapan akong bitawan ito kasi kinasanayan ko na ito. Lalo na halimbawa kapag nasanay ka na sa sigarilyo at sa alak. Totoo, struggle yan. Pero gusto mo bang baguhin ka ng Panginoon totally? Then, make a room. Hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4, kundi buo. Say amen. Meron dito ang pag-aasa pa rin sa wedding at sa loto.
dapat mga Kristiyano, hindi na natin, isuko na natin sa Panginoon. Say amen. Meron informational decluttering. Sino dito ang nag-Facebook? Say amen. Sino ang nag-iwalay? Si Barbie Fortesa at si? At sino pa nag-iwalay? Tinatawag na si Rico Blanco at si? Sino? Si Maris? Tingnan nyo, alam na alam. Sino nga kaya tinatawag na asawa ni Abraham? Si? O sino tinatawag na pinakabatang naging hari ng Israel? Sino? Tingnan nyo, hindi nyo alam. Nakukuha nyo yun. Si Joshua, pagkakalaw. Kundi si King Urias. Usiya yata, Urias. Osaya, ano? Yan ang ano. Tingnan nyo, di ba? No? Informational. Unnecessary. Sino dito matatakutin? Say amen. Matatakutin, di ba? Ano pinapanood mo? Ang pinapanood mo, horror. Matatakutin ka na. Sino dito malungkutin? Say amen. Di ba tinatamaan minsan ang tinatawag na lungkot? Say amen. Ano pinapanood mo? K-drama. Telenovela, drama, puro iyakan. Then, declutter. Hindi maganda yan. Sinabi doon, pakiclick, anything that kept, pakiclick mo doon sa ano, away that might take God's place. Even recreational. Sino gusto dito laging nagbabike? Ako, bikers. Nako, mas magbike tuwing linggo. Kasi walang pasok. Pero kung yan naman ay magsasuffer, para lang doon sa tinatawag ng gawain ng Panginoon, hindi ko pagpapalit. Kung meron tayong mga recreational, mga pinapanood na Netflix, sino kaya ang isa ay ano ba yung Netflix na maganda? Yung Octopus Game? O, alam na alam nyo eh. Diba? Kung magsasuffer naman, para sa pakikinig ng online, tapyasin. Hindi ka pakipakinabang. Tayo ang makakalam that anything we must declutter in our mind. Gusto natin ng pagbabago, hayaan nating maging malaya ang Panginoon sa ating buhay. I-surrender natin lahat kay Lord. Say amen. Then, given talaga ang blessing, ang favor. Given talaga dahil tayo tagapagmana ng Panginoon. Tagapagmana po tayo. Tayo kanyang mga anak. Pero nasa atin na sa ating pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko ulit. Have a new mind. Ano ulit yung M? M. O, wag mo na ano. Sige, tingnan ko kung nakakalam. M. I. N. D. Declutter anything that unnecessary at hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang lahat ng papuri ay tanging sa Panginoon lamang at wala ng iba. Palakpak para sa Panginoon that He is the God of changes. Kung binago niya ang buhay natin, babaguhin niya rin ang ating mga ninanais sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon.